Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ang number 1 seed sa Eastern Conference sa Detroit Pistons ay pinahirapan nga ng number 2 seed sa West sa San Antonio Spurs. Hindi nga makaporma si Cade Cunningham sa depensa ng Spurs at tagkalat ito, shooting only 5 of 26 sa field. Well, una pa lang nga ito sa matinding hamon ng Pistons dahil kapag tiningnan mo nga ang kanilang schedule ay talagang matindi nga ito mga kaibigan. Matapos ang game nila kanina laban sa San Antonio Spurs, masusundan nga ito ng game laban sa number 1 seed OKC Thunder na with or without ang kanilang stars ay talaga namang delikado din. Pagkatapos nga nito ay makakaharap nila si Donovan Mitchell, James Harden at ang Cleveland Cavaliers na may 2 talo lamang sa last 14 games. Posible nga itong maging preview ng Eastern Conference Finals matchup. Matapos ito ay may game din sila laban sa Orlando Magic na very talented team din, sadyang hirap lamang silang maging consistent. Matapos ito ay isa ulit na game laban sa Cleveland Cavaliers at masusundan yan ng isa pang game kontra sa San Antonio Spurs. So tough schedule ahead nga mga kaibigan para sa Pistons. Kung matatalo nga sila sa mga game na ito ay binubuksan nila ang pinto para sa Boston Celtics na maagaw ang number 1 seed sa East dahil 5 games lang nga ang agwat nila dito. Kung overall number 1 seed nga pinag-uusapan ay kasalukuyan silang nag-aagawan dito ng OKC Thunder at ng San Antonio Spurs. Sa palagay nyo ba ay magagawa ng Pistons sa talunin ng OKC, Cavs at Spurs? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Matapos na makatanggap ng talo kontra sa Boston Celtics ay aminado nga si Luka Doncic na wala pa o hindi pa sapat ang chemistry na nabubuo nila ni LeBron James at Austin Reeves sa loob ng court. Isa nga itong statement na hindi mo gustong marinig kung isa kang tagahanga o taga-suporta ng Lakers dahil ilang games na lang din ang natitira at malapit na nga mag-umpisa ang playoffs. Malaking dahilan dito ay ang mga injuries. Sa umpisa nga ng season ay wala si LeBron at sa kalagitnaan naman ng taon ay si Austin Reeves naman ang na-injured. At medyo madami na din nga ang game na pinagpahinga ni Luka Doncic sa dahilan na may chronic o pabalik-balik din nga itong injury sa kanyang calf. Kaya naman hindi nga talaga sila magkakaroon ng sapat na playing time together. Lalo na't lahat nga sila naturally ball dominant. Mahirap nga talaga ito. Tila ba may 3 ka nga tagaluto subalit isa lamang ang lutuan mo? O kaya naman may 3 kang tagalinis subalit may isa ka lamang na walis? Hindi nga sila yung tipo na nagko-compliment o nagtutulungan ang isa na gumaling dahil pare-pareho lang nga ang kaya nilang gawin mga kaibigan. Kaya naman ang nangyayari ay my turn, your turn type of offense. Hindi malayo sa nangyari sa OKC noon with Russell Westbrook, Paul George at Carmelo Anthony. Hindi nga talaga madaming nagiging successful na big three na ang posisyon ay point guard, shooting guard at small forward. Kaya naman malaki nga ang problema dito ni JJ Redick na kailangan niyang solusyonan, lalo na't nalalapit na nga ang playoffs. Subalit kudos pa din nga sa kanya dahil nasa playoff picture pa din nga sila kahit na less than 65 games ang lalaruin nila Austin Reeves, LeBron James and possibly Luka Doncic also. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?